The Filipino are suffering and the Marcos administration has failed them. Sa kabila ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo, nananatiling walang ginagawa ang Administrasyong Marcos. Anong klaseng gobyerno ang pumapayag na maghirap ang kanyang mamamayan? Maligayang pagbabalik po sa akin channel. Nagbabalik po uli ang inyong lingkod, si Boy Latigo. Ngayon po ay bibigyan natin ng reaksyon ang privileged speech ni Franz Castro, okay, na ayon sa kanya, sa kabila ng pagtaas ng mga presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo, nananatili raw na walang ginagawa ang Administrasyong Marcos. Hinahayaan daw ang mga Pilipino na magtusa. Sumisipa ang mga presyo ng kuryente at tubig. Sabi raw ng Malacanang, pabayaan muna ang mga problema ng bansa. Ayon kay Franz Castro, anong klaseng gobyerno ang pumapayag na maghirap ang kanyang mga mamamayan? Okay, simulan na natin. Pero lagi nating tatandaan na doon tayo lagi sa tama at wag sa taong may tama. Okay, Franz Castro, pasok! Mr. Speaker, esteemed colleagues, I rise today on a matter of urgent national importance. The Filipino are suffering and the Marcos administration has failed them. The latest Social Weather Station survey, or the SWS survey, reveals that 63% of the Filipino families now consider themselves poor, the highest rate in over 2 decades. Okay, so sabi ni Franz Castro, the latest SWS survey, 63% of the Filipino families consider themselves poor, the highest rates of over 2 decades. Okay, so 63% now of the Filipino families consider themselves poor, the highest rates of over 2 decades. So alam niyo po ba ang ibig sabihin ng decade? Okay, dekada. So ang isang dekada po, ilan po bang taon? Ang katumbas ng isang dekada, 10 taon po. So 2 dekada yan, so ibig sabihin 20 years. Oh, mahal na Pangulong Marcos, baka naman natutulog ka pa dyan. Abay, gumising ka na. Bakit naman sa kabila ng pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin, ng mga pangunahing bilihin at serbisyo, nananatiling walang ginagawa ang iyong administrasyon? At hinahayaan lamang ng administrasyon mo na ang mga Pilipino ay magdusa at maghirap. Tapos ngayon, ang gulo-gulo pa ng iyong administrasyon. Ano ba yan? Mahal na Pangulo, dapat serbisyo po tayo at hindi perwisyo. Ang sarap pong suportahan ng Pangulo na kahit anong mangyari, sila ay totoong nagsiservisyo, hindi nakakapirwisyo. Ano na bang nangyayari sa iyo, PBBM? Ikaw po ba'y matatakotin? Kung ikaw ay matatakotin, huwag kang haharap sa salamin. O ikaw naman, mahal na Pangulo, kung ayaw mo maghirap ang ating bansa, ikaw ay magsikap. O, ngayon, mahal na Pangulo, ipasalamatan mo naman si Franz Castro. Ito si Franz Castro, minsan tama to ano, pero minsan may tama. So, tama yan, Franz Castro, ano, paminsan-minsan magpakita ka rin ng magandang pag-uugali. This is not just a statistic. It is a damning indictment of this administration's economic policies. Sa kabila ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin at serbisyo, nananatiling walang ginagawa ang Administrasyong Marcos. O ngayon, saludo ako sa iyo, Franz Castro, palakpakan tayo. Maganda yung ginagawa mo, dapat maging tapat ka, okay? Kasi ang taong hindi matapat ay masahol pa sa isang ahas sa gubat. Hinahayaan ang mga Pilipino na magdusa. Sumisipa ang presyo ng kuryente, tubig,
natataas mula sa 4 na piso hanggang 5 piso kada cubic meter sa buwang ito. At langis na tataas na naman uli ng halos piso kada litro. Tataas ang pamasahe sa LRT na aabot ng 12.50 or 12 pesos and 50 centavos sa maximum at may pagtaas na naman ang premium ng SSS. Pero sinasabi ng Malacanang na pabayaan muna ito. Anong klaseng gobyerno ang pumapayag na maghirap ang kanyang mamamayan? Correct. Correct ka dyan, Franz Castro. Anong klaseng gobyerno ang pumapayag na maghirap ang mga mamamayan? Anong klase? Ipaliwanag mo, Franz Castro. Anong klaseng gobyerno ang pumapayag na maghirap ang kanyang mamamayan? Hindi yung ngawa ka ng ngawa, wala ka namang nagagawa. O, ikaw naman, mahal na Pangulo, anong gobyerno meron ka? Anong administrasyon meron ka? Bakit ka raw pumapayag na maghirap ang sambayan ng Pilipino? Kung mahina ka talagang presidente at hindi mo kayang maging presidente, ay aba, i-turn over mo na sa mga Duterte. Total, Marcos Duterte lang naman ang mayroong magandang history parating sa leadership. Kaya kung mahina ka talaga at hindi mo kaya, ibigay mo na ang posisyon kay Sara. At kapag naibigay mo na ang posisyon kay Sara, ay pwede ka nang magpahinga. Paalala lang, mahal na Pangulo, wag na wag mong ibibigay ang iyong posisyon kay Paduano dahil si Paduano ay may lahing impakto. Okay lang din na maging presidente si Go at Bato, wag lang kay Paduano dahil si Paduano may lahing engkanto. Bilib sana ako sa iyo, mahal na Pangulong Marcos. Maganda ang iyong pananalita. Ang magandang pananalita, sakit ng loob ay gumagaling. Pero mas bilib ako sa ating mahal na Pangulong Duterte. Matalas ang kanyang pananalita. Ang kanyang dila ay walang boto at walang talim. Subalit kaya nitong makahiwa at makasira ng masasamang elemento sa ating lipunan. Okay, hanggang dito na lamang ang aking video at huwag niyong kalimutang i-click ang subscribe button, pati na ang like button, pati na ang notification bell para maging updated po kayo sa lahat ng video na aking i-upload.